One of these days we'll give back the time we borrowed. One of these nights I won't worry about tomorrow. And one of these moments will stick in my mind. And one of these afternoons, I swear, we'll get up and we'll leave this time. We'll never make it very far. I like you riding in my car with your banjo on your knee. I like you singing my songs back to me. I'm trying to stay between the lines that you read on my palms. I'm a man on fire. I'm a man on fire, and I'm trying to stay calm. Hi guys! Magandang araw po sa inyo. Magkape po tayo guys. Ito guys, nagkakape po ako dito guys. Ako sa Tim Hortons, Canada guys. Dito po ako sa aking kakilala. Kaibigan po siya guys ng aking misis. Nagtatrabaho po dito guys sa Tim Hortons. Ayan po. Welcome po guys sa aking YouTube channel. Ayan, welcome po. Guys, don't forget guys to subscribe my channel. Pa-share naman ako guys. Ayan guys, so nagtatrabaho nga po siya dito sa guys, sa Tim Hortons. Bali ngayon guys is last day niya na guys dito sa sa Tim Hortons. So lilipat na siya guys ng ibang trabaho. So naka siya guys, naka open work permit. Ayan. Open work permit siya guys. So, pero mostly dito guys sa Canada guys, nagtatrabaho dito is mga mga estudyante dito sa Tim Hortons. Kasi guys, dapat tawag dito, open work permit. Ayan, para makapag-trabaho ka dito guys sa Tim Hortons. Ayan guys, mamaya guys, palabas na rin siya. Labas niya maya-maya. Interviewin ko siya guys mamaya. So lilipat na siya guys ng trabaho. Lilipatan na siya. Ayan guys, nandito na siya guys. So nandito na siya. Out na rin siya. Ayan. So siya guys ang kaibigan ng aking misis. Ayan. So last day mo na ba ngayon, di ba? Yeah, on Monday. Ayan guys. Ayan guys, si RJ. Ayan, si RJ guys. So nagtatrabaho siya guys dito sa sa Tim Hortons. Ayan. Elderton, oo. So ngayon guys, mamaya pupunta siya sa bahay namin. Doon muna siya guys sa bahay namin. Pero siya guys dito, hanggang Monday na lang. Ayan. Buti pinayagan ka. Oh, hindi naman, wala naman daw kasi silang magagawa, naintindihan naman daw nila. Pero yung nag-interview sa akin, si ma'am, yung half Bisaya na store manager, ayaw niya. Ayaw talaga niya, sabi niya, mas maganda na daw umalis yung isa kaysa sa akin. Sabi niya. Paano sabi niya, pag soon daw na matapos kontrata mo, kasi may offer kami sa iyo, tanggapin mo, sabi niya. Huwag ka na mag-apply ng ng team member, mag-apply ka supervisor, tatanggapin kita. Pero yung application sa PR, yun ang mahirapan ka. Yun yung yun nga kung sabi ko kasi ma'am, kung babalik ako dito tapos team member pa rin ako, mahirapan ako mag-PR. No, you will not going to apply anymore as a member. You're going to apply for a supervisor. Because we only sabi niya, because we only sponsor here for the supervisor, not for the member. Oh, okay. Yan sabi niya sa akin kanina. Pero pwede naman yung, kaya mo naman yung exam, yung kaya IELTS. Siguro. Ayan. Pag supervisory, kasi guys, kailangan mo fluent ka talaga. Fluent ka sa English. Dapat yung makuha mo sa IELTS is grade mo dapat 8. 8 guys. Minimum of 8. Minimum of 8, dapat 8 pataas. Ayan. Pataas guys. So, at kailan ang ang balik mo doon sa kaya punta mo na doon sa Babuyan? Monday.
So guys, Then ano Monday siya, at 4. magka-transfer siya sa sa Piggery Farm. Ayan. On Monday. Sa Piggery Farm kasi guys, ano lang, pag nakuha mo na yung oras, di ba? Ilang oras 'yon? 1,560. Ang makuha mo oras doon. Oo. At saka nagsabi pa nga siya, make sure yung salary mo kasi, sabihan mo ako yung salary mo kasi magtataas ngayong October 1 daw. Magtataas na yung 1,500? hindi yung salary per hour. Hindi, doon, yung oras na ano yun mo. 1,560. Pag nakuha mo yun, pwede ka na mag-apply, di ba? Mag-apply. Yan. DIY. DIY guys, DIY. Ano yung DIY? Do it by yourself. Do it by yourself. Ayan guys, yun yung ano guys, yung pathway para makapag-apply ka ng ng permanent residency. Maganda kasi guys pagka nasa nasa farm. Pag nasa farm ka, mabilis lang. Yun nga yung DIY, do it yourself, yung tinatawag. Do it yourself. Oo, pwedeng ganun. Ayan. Process ka lang ng sarili mo. Pag buo na, madali na lang yun. So yung salary mo dito nasa minimum lang, di ba? Oo, 1550. Ayan. Nabawi na lang sa tip. May tip. May tip ka. Ayan guys. Hindi lang pala guys yung salary mo dito, maganda pala din sa Tim Hortons kasi may tip May lagi. tip. Araw-araw Oo, yata. araw-araw. Every time na may duty ka, mayroon ka. So more or less $5 a day. Ganun. Wow. Depende sa araw. Siguro sa 1550, expect mo na may $1 ka a day. Nasa 17 to 18 na rin per day mo. Not bad. Not bad. Kaya lang guys, yung ng problema naman is yung renta sa bahay, yun ang Oo, tataas na naman ngayon. mahal guys yung renta sa bahay, yun ang dito guys sa Canada guys. Yung renta naman guys sa bahay, For 40 yung sa akin ngayon, tapos mag-move out ka sa panibagong bahay. abutan ka pa? Hindi na. Kaya na ako ng aabot siya ng 500 na. 500 monthly. 500. Ano lang yung guys Samantala bedroom? Bedroom lang talaga siya. Pero solo ka sa kwarto. Maganda. Kagandaan solo mong kwarto. Oo, yun lang. Tapos ngayon sa bago, 120. Sa farm. Pag farm guys, ang Wala. ang bi-weekly mo or every 2 weeks is $60. $60. So $120 guys lang ang bayad mo sa So malaki masisavings sa bahay. Pagka farm kasi guys, yun yung dito guys, parang regulation nila ng Canada, yung employer ay magpo-provide ng bahay, accommodation para sa mga employee. Ayan. Mahirap siya sa una, Diyos ko. Talaga. First 2 weeks ko dito, kapa ako masyado, tapos wala pang proper training na nangyayari. Pero nung 3rd week ko na, dun na, nakapa ko na, lalo na yung taking order, kasi masyadong fluent yung mga Amerikano. Yung mga Grabe ka sa English guys ha. Masyadong fluent, lalo na pag ikaw magte-take order, tapos pagkatapos mo mag-take order, ikaw pang gagawa ng foods nila, ikaw magpe-prepare lahat. Hindi ko pa mag-prepare, tapos meron na naman May bago na naman. Mahirap siya sa una, pero pag nakapa mo na masaya. Kasi paulit-ulit lang naman guys eh. Yun lang naman yung magiging routine mo for the whole kontrata mo. Whole day na trabaho mo, halos araw-araw guys. Pagka Araw-araw mo na memorize mo na, na-familiarize mo na lahat, lalo na sa POS, pag taking order, pag pipindot-pindot, madali na lang. so malaki rin pala, no? So for example, 1550 1550, 8 hours a day. 15.50. So pag tinimes mo yan sa 8, sa 124, 124, So, tapos multiply mo sa 30 days. 30 days O ka. so 3,700 din guys, o 3,700 i-times natin sa peso. So 40 na lang sa ka. 40. So 148,000 guys. 148,000 na magiging monthly mo guys dito sa sa Tim Hortons. Ayan. Ang problema guys, paano ka makapunta dito guys sa Canada at makapag-apply sa Tim Hortons? Tiyaga-tiyaga lang. Ayan. Kasi dito sila tumatanggap sila. Kaso galing ng labas, pero alam ko Dubai galing sila dito. Dubai, walang Pilipinas? Wala pa silang Pilipinas. Ayan guys. Abangan nyo guys yung Ibang bansa rin sila kasi hirap sila makakuha ng tao sa Pilipinas. Masyadong mahigpit ang Pilipinas. Oo. Buti pa siya may Bumili siya. Take care. See you on Sunday. Ayan yung bata na, no? Yan yung bata, yung estudyante. Hindi yan yung supervisor. Ayan yung lagi nandun sa bahay nyo. Hindi yan po. Ah. Bago lang yan dito.
Ayan nga guys, ayan nga po si guys, si RJ. Ayan. So last 2 days na lang siya, kaya lang day off niya ng Saturday, Sunday, wala na siyang pasok. Pero papasok pa ng Monday. Ayan, nag-request sila for Monday kasi ayusin pa yung schedule. Ayan guys. So guys, pero sila kasi maraming estudyante. Most of kasi dito worker puro estudyante. Ngayon, kaya nag-request siya na kung pwede mag-extend pa muna ako hanggang Monday. Mabait yung store manager namin kasi nag-offer pa siya na ihatid niya ako. Ay, ganun? Sa bahay. Sabi niya, gusto kong makita ang bahay mo. Paano ka mag-grocery, paano ka magaganito? Kasi siya palaging nag-ano sa amin. Sabi niya. Oo guys. Oo, yan yun. Yung transportation pala guys. Transportation guys, dito mahirap pag wala ka pang sasakyan. Yan. Yun, nag-aalala siya sa ganun. Tapos yung bahay, nag-aalala siya. So, goodbye Tim Hortons na guys. Goodbye Tim Hortons. Goodbye Tim Hortons. See you as we see you. Ayan. So, dito naman guys sa Canada guys, yung Tim Hortons kahit saan meron eh. 3 months din ako dito. So, 3 months din siya guys nagtrabaho dito sa Tim Hortons. 3 months lang, lipat na naman ulit. So, lilipat na naman siya guys. From New Brunswick, papunta. So, galing siya guys sa New Brunswick. Seafoods ako doon. Seafoods? New Brunswick. Tapos napunta ng restaurant. Ngayon napunta ng fast food, napunta ng farm. From dagat to restaurant. So grabe ng grabe na experience. Grabe na. 6 months pa nga lang. Experiensyado na. Iba-iba pero hindi naman ganong katagalan yung mga ginagawa niya. Wag ka lang maarte pag nandito. Kapag maarte ka wala kang uwi ka ng Pinas guys, balik Pilipinas. So guys, siya pala guys, galing siya ng Taiwan. So Taiwan tapos New Brunswick. And then dito na siya guys, Ontario. Yan, New Brunswick guys, province din yung guys. Pero mas maganda guys doon mag-PR. Kaso pag nag-PR ka doon, di ka kaagad makakalis. Ayan yung policy ng government dahil ng province. Residence after after mo ma-approve ng PR mo. 1 year, no? 1 year residence ka pa. Ayan. Yun nga lang. Salamat. Ayan guys. Tim Hortons. Salamat ka na. Kiss ka na. Kiss na sa Father Tim Hortons. Ayan guys. So guys, hanggang dito na lang po yung namin. Interview ko dito kay RJ na nagtatrabaho guys dito sa Tim Hortons. Ayan guys. So abangan nyo guys ang aking mga sunod na video. So gagawa pa ako guys ng mga aking mga video para i-share ko sa inyo guys yung mga namin dito, mga experience. Maganda yung bahay. Guys. Ang kagandahan lang kay Tim Hortons, magandang bahay. Oo. Ayan guys, yung maganda yung bahay guys. Subdivision, magandang bahay. Subdivision. Mahal nga lang. Medyo pricey, pero kaya naman. Pero maganda, talaga yung binayaran mo. Binayaran. Yun lang maganda. At saka malapit lang. Ang kagandahan niya, malapit lang. 3 to 5 minutes lang. Matagal ng 5 minutes. Lakad lang. Hindi mo na kailangan sumakay. Oo nga. Halos malapit lang dito sa 3 minutes walk lang. Ayan guys. Salamat sa inyo guys sa panonood nyo guys. Don't forget guys to subscribe to my YouTube channel, Luragon Kanoy. Ayan guys. Thank you. Gracias guys. Gracias. Bye guys. Bye. Well, I left my shores 1 month ago. I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound I was no more, Indian a far off thorn. The wind and waves crushed my bone, settling a 10-year score. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me to a